Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon. Kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Parating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla sa lahat ng probinsya sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawigan. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern-day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Magandang umaga mga kapuso. Naway naging mapayapa at puno ng pag-asa ang katatapos lang na selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay noong nakaraang linggo. At sana sa pagpasok po ng bagong buwan ng Abril, wish nating lahat ay ready tayo sa magagandang mga mangyayari sa bawat linggo. Get ready for more surprises, kumbaga. At yes, ako po marahil ay isa sa mga surprises na yon. Ako po mga kapuso, ang inyong makakasama. Panandalian habang po ang ating si kasamang Jelly ay nasa break kasama ang kanyang pamilya. Sherilyn Reyes po, inyong lingkod. Pero alam niyo, punong-puno po tayo ng guest experts pa rin para sa ating featured stories. Kaya siguradong worth it po ang pagtutok nyo. At syempre pa, masaya ako kasi makakasama ko for the first time ang utak ng lahat ng ito, si Manoy Wilbert T. Lee. Manoy, good morning po. Good morning, Shay. Good morning. Good morning po. First time ko to, Manoy. Excited po ako, pero kinakabahan po talaga ako. Naku, kayang-kaya mo yan. No? Kayang-kaya natin yan. Nandito tayo. Tulong-tulong tayo. Thank you po. Nako, dalawa na namang kwento ng sakripisyo, krisis at hinagpis ang aming nakalap sa pamamagitan ng aming kasamang Pati. Una niyang binisita at kinumusta ang kalagayan ng mga kababayan nating ati sa isang komunidad sa Haro, Iloilo. Anong mga issue at hamon sa buhay nga ba ang kanilang kinakaharap at patuloy na nilalabanan? Panoorin po natin ito. Mahirap talaga. Pag minsan kasi po hindi na kami makakain ng 3 beses sa isang araw. Kasi pag sa bundok po, sobrang mahirap talaga.
Malalaman natin ang kanilang buong kwento sa pagbabalik ng Si Manoy Ang Ninong Ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Good Sunday morning mga kapuso! Nandito ko sa isang maganda at makasaysayang lungsod sa Western Visayas na kung saan bibisitahin natin ang isang komunidad ng mga kapatid nating mga ati. Tara, samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanilang kwento dito sa Asia City of Love, Iloilo City. Ang Iloilo City ang sentrong panrehiyon at pangunahing sentrong pang-ekonomiya ng Western Visayas Region. Binubuo ito ng 180 na mga barangay na napapangkat sa 7 distrito. Ang mga ati ang mga unang taong nanirahan sa Panay. May dala silang makulay at mahalagang piraso sa kasaysayan ng rehiyong ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napabayaan na sila at napilitan na manirahan sa mga lansangan ng lupang dati nilang pagmamay-ari. Nakakadurog ng puso na kahit na ano pang pagsisikap ng mga ati, hindi pa rin sila makalaya sa gutom. Tulad ng 41 years old na si Gina Nicor na dating nakatira sa itaas ng bundok. Mahirap talaga po kasi andun kami sa itaas ng bundok. Tapos yung kabuhayan, medyo mahirap talaga. Pag minsan kasi po hindi na kami makakain ng 3 beses sa isang araw. Kasi pag sa bundok po, sobrang mahirap talaga. Tapos pag magtinda din kami ng mga paninda namin, yung hindi ka makapwesto kasi paalisin ka ng ibang tao na sabihan bawal, hindi ka pwede makabinta dyan. Minsan yung inaapak-apakan na yung paninda mo. Halos sumabog naman ang dibdib ni Gina bilang isang ina nang ayaw nang pumasok ang mga anak sa eskwelahan dahil sa panlilibak ng mga tao sa kanila dahil sa pagiging ate nila. Ang sa amin lang, katulad ng pinapaaral namin din yung mga anak namin para hindi nila maranasan yung naranasan namin noon na kahit paano marunong lang bumasa at saka sumulat na parang hindi bala maluko ng ibang tao. Kaso lang, kung minsan hindi na mag-aaral yung mga anak namin kasi inaaway sa eskwelaan. Sinasabihan na mga aita, maitim, unggoy daw sa guba. Tapos sinasabihan daw, mga kuto daw ang mga anak namin sa guba. Kaya pag-uwi, sasabi sa amin, hindi na daw aaral kasi inaaway. Tapos pag marinig mo magsabi, anak mo ganyan, parang hinihiwa yung puso mo kasi sa ganyan na edad, maranasan nila yung inaaway sila ng ganyan. Dahil sa diskriminasyon at kahirapan ng buhay, nahinto naman sa pag-aaral ng high school ang 28 years old na si Judy Ann Salveo. Sinasabi po kasi ng ibang tao po sa amin, sinasabihan po kami na hindi daw po kami tao. Sinasabihan pa kami na yung mabaho, madumi. Sinumpa daw po kami. Nais niya sanang maging isang guro at mabigyan ng kaginhawaan sa buhay ang mga magulang na halos tumanda na sa pamamalimos sa kalsada. Hindi po kami manilimos po sa tabi ng daan. Hindi na po kami magtutulog sa tabi ng daan at saka hindi na po kami mauulanan. Para matupad ko po ang pangarap
ko na makapagtapos sa pag-aaral. Makaturo po ako sa amin dun sa bundok. Na makapag-aral din po na tulad ko na Aita. Para hindi na po kami tawagin na tamad. Sisikap din po kami na makatarbaho. Ano pa ang mga tinitiis na hirap ng mga kababayan nating ati sa Iloilo? Paano nila ninalabanan ang mga hamong ito? Abangan yan sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Hindi kami pagbigyan ng pera. Mga amo pa na ang kamot namin. Pinapalo pa ang kamay nyo. Takot ng dibdib namin. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ang pagpapatuloy ng kwento ng kalbaryo at determinasyon ng mga kababayan nating ati dito sa Western Visayas. Tulad ni Judy Ann at Gina, kumukuha rin ng pambili ng bigas ang 67 years old na si Lola Perminia Valencia sa pamamagitan ng paggawa ng mga handicrafts na yari sa buri at nito na inilalako nila sa plaza. Mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang 7 anak sa pamamagitan ng pagmamalimos at pagpulot ng mga tira-tirang butil ng palay matapos ang anihan. Nang ulot ng paray sa linasin, ibalad, lutuin ng bayuba. Pero gaano po ba kasakit yung mga pang-aapi po, Nay? Hindi kami pagbigyan ng pera. Mga amo pa na ang kamot namin. Pinapalo pa ang kamay nyo. Takot ng dibdib namin. Ayon sa tribal leader ng mga ati na si Pastor Rogelio Elizondo, maraming mga bata at matatandang ati ang namatay dahil sa mga sakit na nakuha nila bunga ng kawalan ng maayos na tahanan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya nangalap ng pondo para itatag ang Balay Kawayan. Nang una pa lang kami dito na nagtira, nalaman nila na ito pala ay binili ng ate. Andyan sa labas, hinarangan kami kaagad ng bakod ng kawayan. Sabi nila hindi kayo pwedeng mag-pass by. Doon kayo sa kabila. Sa mas malayong daan Sa mas malayo pa. Hanggang ngayon po, ang diskriminasyon ay makikita sa mga ate na nagtitinda ng kanilang mga tinda. Sinasalamin ni Gina, Pastor Rogelio, Judy Ann at Lola Perminia ang mga problema at hamon na pinagdadaanan ng mga ati na patuloy na napapailalim sa makasaysayang diskriminasyon mula sa mga prosesong pampolitika at benepisyo sa ekonomiya. Kailan kaya sila tuluyang makakalaya mula sa mga problema na nagpapahirap sa kanila? Ang pangkabuhayan dito ng mga ate ay nag-weave sila ng mga native products, ng nito at saka buri. Magbibenta kami sa city. Kung mayroon lang kami ng Na pwesto. para mabili pa na ang mga product namin. Para may balunon ang mga apo ko pa eskwelahan. Sabi mo gusto mo bumalik ulit sa pag-aaral. Ano sa tingin mo ang solusyon para makapagtapos ka ulit sa pag-aaral? Makadami man ng binta ng mga wallet po. Gusto lang kasi namin po, pag magtinda parang welcome din po kami sa mga bayan. Bilang isang katutubo, ma'am, sobrang sakit kasi yan pagdating sa amin. Maitim ang balat, may ikli at balingkinitan ang katawan. Kulot ang buhok. Ito ang mga pisikal na katangian ng mga unang taong naninirahan sa rehiyon ng Panay. Pero nakakadurog ng puso na ang mga kapatid nating ati
na dating nagmamay-ari ng mga lupain noong unang panahon, ang siya ngayong walang matirhan at makain. Madalas silang nahaharap sa pabubuklod, pagkawala ng mga ancestral lands, displacement, panggigipit at pagkasira ng mga tradisyonal na paraan ng pamumuhay at mga gawi at pagkawala ng pagkakainlanlan sa kultura. Kumakatok ang mga kababayan nating mga ati sa ating mga puso. Makakamit kaya nila ang patatag na pangkabuhayan para sa mga mahal nila sa buhay? Maraming salamat kasamang Pati sa inihatid mong concerns ng ating community weavers. At para sa ating pong studio discussion, kasama natin ngayon sina Miss Meriel O. Palacio, Community Development Worker. And Miss Noriel C. Tabag, Registered Social Worker, Director of Community Engagement Center, San Beda University. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Simulan na po natin ang talakayan. Gaano po ba karami ang itinuturing nating indigenous people or mga IP at saan-saan po ba natin sila makikita? Ayon sa latest na datos, pumapalo po ng 14 to 17 million ang ating mga IPs o mga indigenous cultural communities. At meron tayong 110 po na ethno-linguistic. Ganito kayaman yung lengguwahe na ginagamit po ng ating mga katutubo. Karamihan po ay makikita ito sa Northern Luzon. We have sa Mindanao. We also have from Cordillera Administrative Region. Ito bang ati sila rin ba yung yung Aita na tinatawag natin? Ito pong ati ay iba pa rin po sa mga Aita. Ang Aita rin po ay makikita sa Zambales, meron din tayo makikita sa Nueva Ecija. Ito pong mga ati na ito ay makikita natin sa Boracay, Calibo, Aklan, Panay. So, anong pinag-iba niyan? Paano ba natin ano ba pinag-iba? Yung mga nakikita natin dito sa Metro Manila, yung mga nasa kalye, yung mga nalilimos, iba pa yon. Iba pa rin po sila, Congressman. Sila naman po ay mga tinatawag nating Badyaw. Ito naman ay karamihan ay nagbumula rin po sa Mindanao area po, sa Zamboanga. Although, ang mga Badyaw po ay makikita na rin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, katulad sa Batangas. Marami na rin po sa Kamaynilaan. Meron akong nabasa dati na parang may mga nadidiscover pa hanggang ngayon. Ano ba ibig sabihin ng mga ganito? Nadodokumento. Ano po? Nadodokumento. Opo. At ito po ay sa tulong ng ating National Commission on Indigenous people po. Kasi ito po ang pantanggapan na may mandato para... Ito yung NCIP tinatawag. NCIP po. Okay. Na sila po ay mandated to protect the interest po at i-promote po ang pagsuporta dito yung well-being ng ating mga ICCs or indigenous cultural communities o indigenous people. Ano po ba yung ano po ba yung mga rights na tinatawag natin? Paano po ba sila talaga mapoprotektahan ng NCIP? Base na rin po sa campaign ito ng NCIP, ang patungkol sa ating IPs, ito ay human rights based. At pag sinabi po natin ng human rights based, ito po ay lahat, hindi lang po ito social rights, economic rights. So napakalawak po nito. Katulad din po ito ng natin po mga individual na tayo ay may mga karapatan. Pero bakit parang may dito sa storya natin may parang discrimination na nangyayari pa? Hindi ba sila nakapag-integrate talaga? Nakakalungkot po at litaw na litaw ang diskriminasyon. Nakakalungkot, nakakabagabag ng damdamin. Pero po ito ay talagang nararanasan pa rin natin hanggang ngayon. Maaring yung iba po ay nakaigpaw na sa mga ganitong mga diskriminasyon. Pero dito sa grupo po ng ati ay maigting pa rin ang pagkaranas ng diskriminasyon. Sabi nila sa bundok, pero yung bahay nila sa baba. Ano ba yung sabihin nun? Kasi kailangan nila bumaba kasi para po pangkabuhayan. So, ibig sabihin may bahay pa sila sa bundok? Opo. Kasi karamihan po ng ating mga katutubo talaga ay nasa mga kabundukan. May ipralo po ito na sana ay sila ay napoprotektahan. Ito po yung batas na nagpoprotekta sa lupain ng para sa mga katutubo po. So, yun nga po, katulad ng kaso po ng ati, sila po ay nadidisplace. Alam naman natin, ngayon, kasalukuyang mga pangyayari yung ating mga lupain ay nako-convert na po sa iba't iba. Di ba, let's say, sa ibang bansa, sa States, makikita mo, meron sila yung mga Indian
reserves, no? Yung mga Indian reserves. Ibig sabihin, itong mga lupain na to, sa kanila talaga to. Ito yung siguro yung binabanggit mong IPRA ba, na cover na ba yan? Or hindi pa? Yung parang, ito yung ancestral domain na tinatawag nila, di ba? Kanila yan. Meron ba tayong ganito? Meron po tayo at base din po sa mandato at programa ng NCIP. Napakarami po ng mga programa. Ito lang ang sana ay kumbaga shed the manoy ko. The program itself po will shed light. Kasi baka mamaya hindi alam ng mga kasamahan natin doon sa kabundukan. Ano ba yung mga pwede nilang karapatan? Mga karapatan. Ano ba yung dapat ini-enjoy? Kasi ito ay para sa lahat. Yung question po natin about ancestral rights, kasi po, pwede po nilang maklaim yun. Ang problema lang po is that for them to claim that, they have to have a sustainability plan doon sa lupa. Pero na-identify na ba yung mga ancestral domain nila, yung mga lupain talaga na kanila? Na-identify na ba ng NCIP yan? Base po sa aming pagkakaalam, sa aming nalalaman, ito po ay identified ng ating NCIP. Ini-issuehan po yan ng CADT, di ba? Yung CADT. Certificate of Domain Title. Yes po, opo. Mabalik po tayo sa usaping pangkabuhayan. Paano po ba natin mapoprotektahan ang ating, kagaya po nito, ang IP po natin, or itong sa ATI, sa Iloilo? Unang-una, napaka-importante ng edukasyon, pagtuturo. Ang edukasyon ay hindi lang ito yung formal, yung kailangan akong pumasok. Ito rin yung mga kasama dito yung ating pagka-campaign, pag-advocate, na para mas maintindihan ang mga kasamahan natin sa kabundukan. Kailangan makita din natin, kamusta po ba ang Barangay Development Plan? Andito po ba, kasama po ba ang mga IP groups? Kasi ito rin po ay will form part sa Municipal Development Plan po ng Haro po or ng City Development Plan po. And all of this, nasaan ang role ng national government? Yun nga po, kaya kailangan makita kung ano po yung kanilang plano para sa mga komunidad. Doon naman po sa iba, like for example, yung sa Mountain Province, meron po silang meron sila sa municipal hall na parang negosyo center. Lahat ng produkto ng mga ng kanilang constituents, andun po na showcase. Kanino yan? Ito naman po ay sa Bauco. Pero sila ay mga kangkanais naman. Pero sino nagtayo nung... Ito po ay ang ang lokal na pamahalaan. Lokal na pamahalaan. Opo. So yung barangay, talagang kung ito ay whole society approach, andyan naman po ang academe, meron tayong mga NGOs, of course yung ating mga simbahan, ang ating mga government, official national government agents, andyan naman po. Kumbaga, talagang kailangan lang nating magtulong-tulong, kolaborasyon. Especially siguro kailangan natin ma-accept na sila ay pareho rin natin, kapwa Pilipino rin. No? Anong sangay or anong ahensya ng gobyerno ba yung dapat talagang humahawak dyan? Kasi yun yung iniisip ko kung paano ito talaga maisulong. Opo. Kung ito po ay talagang ang National Commission on Indigenous people po. Kasi they are the government agency mandated to protect and promote the interest and well-being po. Of the NCIP. Paano po natin matutulungan sila sa usaping paghahabi? Kasi yun yung kanilang way of living ngayon. Paano po natin sila sa tingin nyo matutulungan, mabibigyan ng mga job opportunities? Apo. Maganda po yung kanilang basket weaving o yung paghahabi nila. At ito po yung mga dapat ay preserve natin kasi dalhin mo to sa abroad. Correct. Napakaganda po nitong i-showcase talaga. Noted po lahat yan. Collaboration, education, livelihood, empowerment, napakaraming issue pa ang ating pwedeng talakayin tungkol sa mga IP. Maraming salamat po sa napakahalagang discussion tungkol sa IP at sa ating community. I'm sure napakadaming natutunan ng ating mga kapuso viewers. Ang issue nagpapadapa sa kabuhayan ng mga mangingisda ng Talim Island naman ang pag-uusapan natin sa susunod. Iyan po ay sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Stay tuned mga kapuso! Marami na ang gustong sumuko sa nangyayaring krisis ng fish kill sa Talim Island. Malalaman natin ang kanilang buong kwento sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Nagsimula yung pagkakaroon ng problema ng lawa ng Laguna. Yung pong halos 200,000 na fingerlings, halos wala pong natira. Ikaw ako, kaya ipanalo.
Kayo ay nanunood pa rin sa programang Hatid ay Bayanihan, ang si Manoy ang ninong ko. Dumayo sa Laguna de Bay si kasamang Pati upang damayan ang mga mangingisda natin sa Talim Island. Namomoblema daw po sila dahil sa nangyayaring fish kill sa kanilang komunidad. Alamin natin ang buong kwento. Good Sunday morning mga kapuso! Nandito tayo sa pinakamalapit na isla sa Maynila. Itinuturing itong pinakamalaking freshwater island sa loob po ng pinakamalaking freshwater lake. Ito ang Laguna de Bay. Mula rito sa probinsya ng Rizal, welcome to Talim Island! At tara, bisitahin natin ang mga kababayan natin dito. Mahigit na 40,000 ang bilang ng mga residente rito at 80% sa mga ito ay nagtatrabaho bilang mga mangingisda. Pero dahil sa toxic lake waters bunga ng polusyon, nagsisimataya ng mga isda sa lawa kung kaya't humihingi na ng saklolo ang mga mangingisda rito na patuloy na nalulunod sa patong-patong na mga problema. Isa sa hindi makaahon-ahon sa mga paghihirap ang mangingisdang si Rizaldi Verza na nahinto sa pag-aaral ang kanyang stepson dahil sa fish kill. Daman-daman na namin ang hirap ng buhay namin dito kasi lalo't maliit na ang dagat tapos polluted na ang tubig dahil sa mga malalaking kapitalista na marami nang bumabaha dito na nanggagaling sa pabrika na chemical o sa kapabayan din ng ating mga mamamayan na hindi disiplinado. Dahil sa kahirapan nga ng buhay, yung iba hindi makabili ng lambat, ng cage, o anumang pangangailangan namin dito. Dahil sa sunod-sunod na pagkalugi sa pangingisda, halos sumuko na sa buhay si Rizaldi, lalo na nang hindi nito na ipagamot noon ang kanyang kambal na anak. Sa totoo lang, masakit ang aking karanasan. May dalawa po akong anak, kambal. Dahil nga sa kahirapan ng buhay, sorry. Okay lang tayo. Hindi ko maipigilan. Sige, tingin ka lang po sa akin. Pwede ko po tanungin kung ano po nangyari sa dalawa niyo pong anak, tay. Nagkasakit po sila. Kasi dahil sa kahirapan ng buhay, hindi ko mapagamot. Ayun, ganun nangyari. Namatay yung aking anak, lumala ang sakit sa kidney. Siyam na taon. Dalawa po sila? Nabanggit niyo? Nung una po, namatay yung anak ko ng October yun. Tapos yung isa, 1 buwan lang pagitan, namatay. Sa mahal din naman ng kidney ang kailangan. Anong kakayahan ko para mapalitan ang kanilang kidney? Bukod kay Rizaldi, isa sa mga lubusang apektado ng pagbaba ng oxygen level ng tubig ang mismong barangay captain ng barangay Ginoong Sanay na si Kapitan Roderick Lerona na hindi makabangon mula sa kanyang pagkalugi. Noong 2021, sumubok po uli ako na nakipagsosyo po sa akin yung isa kong kaibigan na halos naglabas po siya ng almost 260,000. Ang aming pong kasunduan doon ay maghati kami kung sakali na kumita. Subalit dumating po yung araw kung nagsimula yung pagkakaroon ng problema ng lawa ng Laguna. Yung pong halos 200,000 na fingerlings, halos wala pong natira. Kaya doon po nagsimula na yung pagkalugi ng mga may palaisdaan. Tapos pumapasok pa po yung sa panahon ng June, July, na sobrang init, pumapasok po naman yung mga natitira na umaabot po sa pagkamatay o yung piskil namin na tinatawag, na sa pag-aaral po ay bumababa yung oxygen level ng aming lawa. Nalulunod sa problema ng fish kill ang mga mangingisda ng Talim Island. Makakatikim kaya sila ng ginhawa sa gitna ng mga pinagdaraanan nila? Yung nga po din ang problema, hindi rin sila makapalaot. Dahil sa totoo lang talaga napakahirap ang dagat.
Nangutang ako ng para may pampuhunan. Nung makapangutang naman ako, nawala naman ng panguhuli. Siyempre sa tawa ko umutang, mayroong konting interest. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Bakit nananatiling matatag ang mga mangingisda nating kababayan sa Talim Island? Ano ang hiling nila sa ating programa? Ipagpatuloy na natin ang kanilang kwento. Pababa rin ng pababa ang moral at halos sadsad na sa pagkalugmok ang 55-year-old na mangingisdang si Felix Sereno. Siguro mga nasa 15 years na nagkasakit ako sa baga. Ang sabi ng doktor sa akin, may 6 months na gamutan. Di mga 2 buwan nakasunod, pero sa bandang lumipas na panahon, hindi na ako nakasunod kasi wala ako ipantustos sa aking sakit. Ganun. Kaya tinigil ko na. Kamusta po yung kita nyo ngayon sa paghuhuli ng isda po? Sa ngayon po, talagang kinakapos kami ngayon kasi yun nga, mahirap ang panghuhuli. Kaya kung ano-ano nang aming nagagawa dito na para lang makasurvive sa pamumuhay namin. Tulad ng bamboo stick, gagawa na rin kami noon para makatulong sa pamumuhay namin. Bukod sa paggawa ng bamboo stick, pagsabak sa pagiging construction worker ang alternatibong pinagkukunan ng kabuhayan ng ilang mga mangingisda rito, katulad ni Louie Andrew Cernero na naging alipin ng utang dahil sa walang mahuling isda. Nangutang ako ng para may pampuhunan. Kaso mo lamang yung makapangutang naman ako, nawala naman ng panguhuli. Siyempre sa tawa ko umutang, mayroong konting interest. Kaya, ayun, minsan interest lang nahulugan ko pagka, yung kada linggo, maghulog, wala nang mahuli ngayon. Hindi ko na babawasan ang utang kung gano'n. May takot po ba kayong nararamdaman sa sitwasyon niyo po ngayon, ng buhay niyo po? Opo, meron po. Lalo na pagka yung makakasakit. Wala kang pagkukunan kung saan ka pampagamot, gano'n. Hindi mo alam kung anong gagawin. Sa patuloy na paglabo ng tubig ng lawa, lumalabo rin ang pag-asa ng mga mangingisda rito sa Talim Island na makakawala sa mga pinagdadaanan nilang mga problema. Yung nga po din ang problema, hindi rin sila makapalaot dahil sa tutulan talaga napakahirap ang dagat. Yung nga, yung iba naman gusto makabili rin ng ganong lambat, makapaghanap buhay, tapos yung magkaroon ng cage. Parang nasa ganun, meron silang inaasahan pagdating sa panahon na kailangan. Kap, gaano po ba kaimportante matulungan ang mga mangingisda po dito sa isla ng Talim? Importante po ito kasi katunayan po yung pong aming ilang mangingisda dito sa aming barangay ay natutuluyan na po mga ibang bayan para po masuportahan yung pangailangan ng kanilang mga pamilya. Ang sektor ng pangisdaan ay kasalukuyang nag-aambag ng 1.3% sa gross domestic product ng Pilipinas at sa kabila ng kahalagahan nito, nahaharap ang sektor ng pangisdaan sa mga hamon ng pagbaba ng stock ng isda. Mga kapuso, nasasalamin sa malaputik na kulay ng lawa na ito ang tila lumalabong kinabukasan ng mangingisda ng Talim. Mabibigyan pa kaya ng linaw ang mga residente ng Ginoong Sanay tungkol sa solusyon na tunay na kailangan nila? Pinipigil ko po ang aking luha, pero salamat muli sa ating kasamang pati sa pagpunta at pagdamay sa mga mangingisda ng Talim Island.
Upang tulungan po tayong talakayin ang mga issue nila, inimbitahan po natin si Sammy A. Malvas, Regional Director, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Calabar Zone. And Lizette T. Aragoncillo, Senior Environmental Management Specialist, Laguna Lake Development Authority. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. And first things first po, ano po ba itong fish scale para sa kaalaman po naming lahat? Ang fish scale po ay sa simpleng definisyon, ito po ay yung malawakang pagkamatay ng mga isda no, sa mga ilog, sa mga lawa, sa ponds, at iba pang klase ng katubigan. Bakit po nangyayari ito? Po ay, ang pwede pong sanhin nito ay likas or natural na nangyayari dun sa lugar o epekto ng mga aktibidad no, nasa paligid o nasa loob nung lawa o nung katubigan. Ayan. Ang sitwasyon po bang ito ay natural po ba ito sa mga water communities? Hindi siya karaniwan, no? Pero ito po ay pwedeng mangyayari sa any bodies of water. Depende po dun sa condition kung ito po ba ay conducive no, na magkaroon ng isang fish kill. Lalo na pag naging mababa yung level ng dissolved oxygen. So pag bumaba na po yung level ng dissolved oxygen, doon na po nagsisimulang mahirapang huminga yung mga isda natin at doon na rin po nagsisimula na yung pagkakamatay nila at yun na po yung fish kill. Ano po yung primary na sangay ng government po ang sumasaklolo sa mga ganito at saka sa mga mangingisda? Paano po natutulungan? Ang Laguna Lake po ay under the control no, ng isang government agency. Yun po yung Laguna Lake Development Authority, ng LLDA po. So ang Laguna Lake Development Authority po ay isang GOCC, Government-Owned and Controlled Corporation. Siya po ang namamahala sa pangangalaga ng lawa ng Laguna. Ito yung gusto kong tanong. Yung LLDA, kayo ang GOCC, kayo ang nagre-regulate. Opo. Hanggang saan ba yung Sako. Ang Laguna Dibay Region po, yun po yung pinamamahalaan ng LLDA. Kasama po nun ang buong Province of Rizal, Province of Laguna, some cities in Metro Manila, Batangas, Cavite, Quezon. So, basta may connection papuntang lawa. Kasi si Laguna Dibay, siya ang catch basin. Ibig sabihin, lahat pupunta sa kanya. Okay, so lahat ng activities na ginagawa, kahit upland yung po. Sewerage, yung Yes po. kahit nasa Rizal ka, Opo, yes. doon babagsak sa... Para siyang dahon ng gabi na lahat papunta doon sa gitna. Ang gitna ay si Laguna Dibay. So, since papunta lahat doon, meron bang, let's say, yung mga galing sa sewerage, let's say, ng buong Rizal, diretso na ba sa lawa yan o meron pang dinadaanan na, ano ba tawag dyan, mga treatment facilities? At saka gaano katagal po pag itinitreat natin or nililinis? Sad to say, the domestic waste, wala tayong treatment for that. So, ibig sabihin yung nasa... Diretso, yes po. Sa tulad ng paglalaba natin, paghuhugas ng mga pinggan. Or merely pagtatapon lang. So, wala talagang parang main treatment facilities para sa... From yung naglalaba ka, let's say, sa tabi ng daan, tapos tinapon mo. Yes po. So, yung nasa drainage mo, yung nasa sewage system mo sa tabi ng kalsada, walang pinupuntahan yon. For domestic waste po, sir, wala pa. So, Pero meron naman po tayong mga plans and niyo? programs doon. Through yung sinasabi nating integrated water resources management na approach. So, from the ridge to reef approach, mula sa taas, lahat ng activity kailangan natin yang for the conservation. Then para maproteksyonan po natin yung nasa baba. So, but the Pasig River, hindi ninyo hawak yun? Hindi po. DENR po. So wala kayong magawa kung madumi yung Pasig River, tapos yung dumi niya napupunta sa Laguna Lake. Kaya nga po, sir, we are also monitoring po the Pasig River. We have 4 stations po para makita natin kung talagang meron ng tawag nun i-backflow from Manila Bay to Laguna Lake. Kasi nga, nangangamba din tayo. Kasama din po kasi si pollution doon sa pag-backflow ni Pasig River. Yes. So, although importante din po kung yung pagpasok ng tubig alat doon sa lake. Para maging brackish siya. Brackish ba yung... brackish. Pero, ano yung brackish? Sorry yung po. tubig, alat, and tabang. Tabang.
RD, may question po ako. Yung bang nangyayari ngayon sa Talim Island, may kinalaman din po ba ang weather pattern doon? Meron din pong kinalaman. Kasi halimbawa po, sobrang init, tapos may biglang umulan. Opo. Isa din po yun sa nagkukos ng pagbaba ng dissolved oxygen and eventually nga magkaroon ng fish kill. So yung pabago-bagong panahon ay nagdudulot din po siya ng negative na effect doon po sa tubig at doon sa mga organisms. Kailangan siguro natin ng tulong sa iba't ibang agency, inter-agency approach. Kasi nga, kasama na rin doon yung mga LGU, syempre, dahil sila yung direct na nagmamanage. Ngayon, walang ganyan. Walang effort na ganyan. Meron kaming direct collaboration with the LGUs. Meron ng mga ongoing projects, sir. Sabi ko nga, meron na tayong on progress pala, na STP for domestic waste sa bandang Laguna. And meron din mga ginagawa din tayong mga trash trap. So, sa rivers naman yun. Para kahit papano, si domestic waste, the solid waste, hindi na makakarating doon sa Laguna Lake. So, tinatrap natin yun sa mga mouth ng rivers. Yan. Yung domestic waste na binabanggit nyo kanina. Yung mga septic tank, yung mga household waste. So, we have to tap the Manila Water or Maynilad. Okay. We have environmental fees doon. Pwede tayong magpasipsip ng ating mga septic tanks. I'm not sure kung what... Libre na po yun, libre kumbaga. yun, oo. Libre naman siya, pero So, I'm not sure sa for... atin, ikaw ba alam mo Nagbayad na ako kung ilang beses na ako nagpasipsip ng septic. so hindi natin alam yan. So siguro dapat malaman ng I-avail lang natin yung services nila kasi nga, nandun naman din isa yun sa mga binabayaran Okay po, natin. question. So for example, tumawag tayo, set tayo na appointment, gano'n naman po katagal ang iintay natin dyan? Kasi baka naman po porke libre na, matagalan naman din po silang rumisponde. Meron naman kasing mga Manila Water offices in particular areas. Okay. So, I think hindi naman siguro magtatagal. Actually, ang panawagan po talaga namin is collaboration. So, gaya po talaga ng sinasabi ng aming ahensya sa leadership ni mahal naming GM, Attorney Andy Santiago. Sabay-sabay para sa Laguna Dibay. Sabay-sabay. Bantay, kaunlaran, kalikasan, at kabuhayan. Okay. So, yun yung talagang aming ngayon. Lahat tayo magtulong-tulong. Tulong-tulong talaga. Hindi po kakayanin ng government kung walang tulong po ng taong bayan. Ikaw, RD. Well, yes, Kong. In the short term, I think kailangan pa rin po natin talagang pataasin yung antas or yung level ng awareness ng lahat ng nakapalibot doon sa Laguna Lake. Kasi siyempre, pag-usapan natin kanina, kahit yung simpleng pagtapon ng basura, lahat po yun ay doon babagsak sa lake at lahat po yun ay makakontribute doon sa problema na nakita natin kanina doon sa It all video. dapat sa talaga. It should start with sarili natin. Maging aware lahat nung magiging effect or impact ng simpleng pagtapon ng basura. Kasi apektado yung ating pagkinakain, food security. Pag naging scarce, mamahal. Babalik pa rin sa atin yan. And susugan ko lang din po yung in the long term kailangan po talaga ng interagency collaboration. Kasi pati yung Pasig River, pati yung Napindan Channel. So LLDA, MNDA, local government units, national government agencies dapat po ay mag-usap. Also part of the short term tulong namin sa mga mangingisda, nabanggit nyo nga po kanina yung pag-provide namin ng mga livelihood interventions. Bangka, lambat, gears, lambat, mga fingerlings. Sila po ay, kung kailangan po nila, pumunta lamang po sila sa aming mga provincial offices para doon po nila idulog or ilahad yung kanilang mga pangangailangan. At yung fuel subsidy rin. At yung fuel subsidy. Qualified naman sila, no? Basta registered. Registered sila ng mga isda at registered din po yung kanilang bangka. Hi, ang dami kong nalaman mula sa discussion. Thank you sa ating experts sa mga dala niyo pong insights at impormasyon. Matapos ang talakayan, ito naman ang susunod na tanong. Paano natin masusolusyonan ang mga problemang narinig at ano ang mga aksyon na gagawin ng ating programa? Sasagutin po namin yan sa ating pagbabalik. Dito lamang po sa Si Manoy ang Ninong Ko. Diyan lang kayo mga kapuso, tutok lang kayo. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako,
manalo. Winner tayo lahat. And we are back dito pa rin sa Si Manoy ang Ninong Ko. Sa mga usapin ng kabuhayan at existence ng mga ati sa Western Visayas, unang-una, ano kaya ang short-term solutions na naiisip ni Manoy? Manoy, maaari ba kitang tanungin? Well, Shay, ang dami kong nailista dito, no? So babasahin ko. No? Una sa lahat, yung sa short term, bibigyan natin, pagkakaluban natin sila ng mga kinakailangan nilang mga kagamitan, raw materials, para mapadali ang kanilang paghahabi at paggawa ng handicrafts. No? Yes. Tutulungan natin sila sa kanilang pagkuha nila ng mga business permits, no? Kasi isa ito sa kanilang nagiging balakid, hadlang, kaya yung mga paninda nila kung saan-saan na lang sila. Tutulungan natin silang kumuha ng mga stalls, mga permanente na pwesto. Kailangan natin silang pagkalooban ng mga training, especially yung mga makabagong techniques, financial literacy, yung kung paano ang tamang paggamit ng pera at kapital. At siguraduhin natin na mas mapapalawak pa natin ang kanilang mga networks o pagdadalhan ng kanilang mga ginawang produkto at paninda. No? Tulungan natin silang sumali o bumuo ng kooperatiba o asosasyon o magtayo tayo ng isang National Associations of Weavers, no? Na kasama sila. Salamat, Manoy Wilbert, sa mga inihain mong solutions. Panoorin naman natin ngayon kung paano ito tatanggapin ng ating mga kababayang ati sa Iloilo. Let's watch this. Mga kapuso, mula noon hanggang ngayon, pati na rin po sa susunod na henerasyon, naniniwala kami na hindi kayo kailanman mawawala o mabubura sa kasaysayan. Karamay niyo po ang programang ito na Si Manoy ang Ninong Ko, na hindi po kami aalis, na hindi po namin tutugunan ang mga pangangailangan niyo. Ready na ba kayo sa aming munting sorpresa? Yeah! Okay, tara, samahan niyo ako dito. Mula sa Si Manoy ang Ninong Ko, tanggapin niyo po ang aming munting sorpresa. Magsimula tayo sa 100 pieces na nito! Yay! Meron pa tayong 10 bundles of buri! Yay! Meron tayong mga kutsilyo! Yay! Meron tayong panghasa ng hindi mawawala ang mga cutter! Yay! Zipper. Eto pa, ready na ba kayo sa susunod na sorpresa? Yay! Tutulungan namin kayo gumawa ng official website nyo online! Yay! Pag naayos niya ang inyong permit, bibigyan namin kayo ng stall sa Iloilo City! Madali na ang pagbebenta nyo ng inyong mga produkto. Naway, itong mga munting handog po namin ay maging magandang simula po sa pag-unlad ng inyong kinabukasan at para matupad na rin yung mga pangarap nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nakita nyo kami na at pinuntahan kahit malayo. Binigyan nyo kami ng aming mga pangangailangan, patungkol sa aming native product. Malaki talaga yung pasasalamat namin. Kitang-kita ang saya sa mga mukha nila. Binabati namin ang mga kababayan nating ati sa Iloilo. Sa pamamagitan po ng aming tulong, sana hindi kayo sumuko sa mga hamon ng buhay na nararanasan nyo. Marami din po tayong mga insights na kuha sa fish kill crisis. Manoy, ano po ba ang solution nyo doon na short term? Alam mo, Shane, napaka-importante na pinag-uusapan natin dito. No? Dahil itong Talim Island, ito ay nakaka-apekto po ng ating food security. No? Ito ay dapat i-consider na national security issue. No? Kapag national security issue naman po ito, ang dapat po nating unang pangalagaan ay yung ating po mga food security soldiers. Isa po itong ating mga mangingisda na kailangan natin talaga silang tulungan dahil sila yung magsisiguro na kahit ano ang mangyari ay meron tayong makakain. No? So kaya bukod po sa puhunan, kailangan natin silang bigyan ng kanilang mga kagamitan sa pangingisda, katulad ng fish cages, fish nets, at mga fingerlings para sa kanilang kabuhayan. Pwede rin natin silang i-connecta sa BFAR para sa iba pa nilang kagamitan at kung may iba pa silang mga pangangailangan. Nagpadala rin tayo ng field expert sa talim
isang aquaculture technician mula sa BFAR para magbigay ng technical assistance o pagsasanay sa paglilinis ng lawa. Sa darating po na deliberasyon ng budget sa Kongreso, ilalaban natin ang mas mataas na budget para sa fisheries sector, kasama itong status ng paglilinis po ng ating katubigan, aalamin natin ito. Sa atin pong long term, tayo po ay makikipag-ugnayan sa DNB-FAR para po sa diversification at dagdag na kabuhayan kung ano po yung pwede nating ibigay dito sa atin pong mga mangingisda. No? Malaki ang papel po ng LGU dito sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang polisiya na nandyan na. Pero ang nangyayari, hindi ito gaanong nai-enforce at naipapatupad. No? So yan ang kailangan natin talagang ipatawag, pag-usapan natin kung ano po ang mangyayari. So, interagency dapat tayo, tulong-tulong. Kailangan po whole of nation ang gawin natin dito. Kailangan po nating pangalagaan, linisin. Huwag po tayong basta-basta magtatapon ng kung ano-ano na makakaapekto po sa ating pong mga water resources, yung pong labasan ng tubig at papasukan ng katubigan na nakakaapekto po sa ating pong mga palaisdaan. Naku, Manoy, maraming salamat po ulit. I'm sure nakaabang na ang lahat sa solusyon na ibibigay natin para sa mga mangingisda ng Talim Island. Panoorin po natin ang reaksyon nila. Sa pamamagitan po ng si Manoy ang ninong ko, pati na rin po sa sama-sama nating pagtutulungan, walang imposible na umakaahon tayo sa pag-unlad po ng kinabukasan. May naririnig ba kayo? Ayun! Ayun, halika dito! Ayan, ito ang dala ng bangkang ito, ang aming munting sorpresa para sa inyo! Ayan. Meron po tayong maraming fish cage. Ayan! Meron pa po tayong fish net. Meron din po tayong mga fingerlings. Meron din tayong mga tilapia. Ito pa ang good news. Ayan. Ayan po. Oh, meron po kaming inimbitahan po dito. Ito ay isang aquaculture technician. Tawagin po natin si Ma'am Juliet Talanay. Ma'am, maraming salamat po sa pagpunta at sa pagbigay ng oras. Ano po ba ang tugon ninyo sa problema po ng mga mangingisda natin dito po sa isla? So meron tayo dyan na isa doon is yung balik sigla sa ilog at lawa, na kung saan nagkakanta kami ng lake seeding para madagdagan yung mga isda sa lawa. Pangalawa din po na hinaing ninyo na is yung sa night fish po. Ginagawan din po namin ng paraan para magamit siya na ibang produkto. Meron pong 63 fisherman na makaka-receive po doon sa fuel subsidy. Yay! Ayan! Ayan po! Mabuhay po! At okay, maging maganda at masaya po ang pangingisda ninyo. Maraming salamat po. Congratulations sa ating mga mangingisda dyan sa Talim Island. Tuloy lang po ang pagsisikap nyo ha dahil karamay nyo po kami sa inyong mga hangarin. 2 araw mula ngayon, ipagdiriwang natin ang araw ng kagitingan. Hindi lamang ito selebrasyon ng katapangan ng mga sundalo ng Bataan noong ikalawang digmaan, kundi pagpupugay din sa pagbuwis nila ng buhay para sa kalayaan. Magkaiba man ang panahon at sitwasyon, ang mga ati sa Iloilo at mga mangingisda sa Talim Island ay mga sundalo rin na naharap sa matitinding laban. At yon ay sa ngalan ng kabuhayan at kontribusyon sa ating modernong lipunan. Nais naming iparating sa inyo na hindi masasayang ang inyong sakripisyo, inyong kayod at pagtitiis, lalo na't may kaagapay kayo ang ating programa sa inyong mga layunin para sa inyong mga pamilya, komunidad at sa bayan. Saludo po kami sa inyo. At bago natin tuluyang isara ang ating episode, narito ang iiwang payo at aral ng ninong nating lahat, si Manoy Wilbert. Kailangan patuloy tayong mag-ambagan, magmalasakit at magtulungan. Tulungan natin ang ating mga kababayan na araw-araw nakikibaka sa mga hamon sa buhay. Dahil sa pagbuti ng kanilang kabuhayan, nabibigyan din natin sila ng kakayahan na tumulong sa pamilya, sa kapwa at sa buong bansa. Ikaw, ako, tayong lahat, basta sama-sama, bawat problema kayang solusyonan. Bawat laban kayang ipanalo. Winner tayo lahat. Winner tayo lahat.
Agree naman kaming lahat sa sinabi mo, Manoy. Salamat sa iyo sa paghahatid ng mga aksyon at solusyon para sa ating mga kababayan. At maraming salamat din po sa inyo sa mga tumutok sa ating episode ngayong umaga. May replay episodes po kami sa YouTube channel ng GMA Network. I-follow nyo rin po kami sa aming mga official social media accounts sa ating Facebook at si Manoy ang Ninong Ko, sa Instagram and TikTok at Ninong Ko. At kung kayo po ay naghahanap ng tulong para sa inyong mga komunidad, asosasyon o grupo, o kung naantig man kayo sa napanood niyong kwento at gusto niyo pong tumulong, we are just one email away. manoy.altaproductions@gmail.com. Marami-rami pa po tayong lilibutin na probinsya at hindi titigil ang ating bayanihan mission, kaya kita-kita po ulit tayo next week. 7 a.m. nationwide at 8 a.m. po via GMA Cebu para sa mga kapuso nating nasa Central at Eastern Visayas. Dito lamang po yan sa Si Manoy ang Ninong Ko. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Panalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako. Gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, iyan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Panalo kung dadamay bawat isa, ikaw.